King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 677. Pirate King Token. Nang makita ang mga kilos ni Zhao Fang, nanlamig ang ekspresyon ng batang demigod. Ang Skylocking Bow ay isang makapangyarihang sandata na pagmamayari ng demigod Kunyun noon, kaya alam niya ang espesyalidad ng bow na ito. Weng. Hinawakan ni Zhao Fang ang Skylocking Bow, at ang silver light ay nabuo ang mga marka sa bow. Ibinuhos ng kabilang kamay niya ang Scarlet Destruction True Yuan sa bow at binawi ang bowstring. Isang gintong arrow na may patong ng Scarlet Destruction Wind Lightning ang nagsimulang mag-condense sa string at nakipag-intertwine sa mga silver markang. Naramdaman ng batang demigod ang isang tumatagos na aura na nagpasakit maging ang kanyang malakas na katawan, at siya ay natigilan. Ang aura ng Skylocking Bow ay umabot sa tuktok, at ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay kumikinang na may malabong lila habang ang kanyang mental energy ay naging isa sa Skylocking Bow. Sa sandaling ito, ginamit niya ang isang maliit na bahagi ng kanyang eye bloodline. Iyon. Naramdaman ni Lord Darksnake, na 100 milya ang layo, na nanlamig ang kanyang puso. Pakiramdam niya ay kinulong siya ng isang tumatagos na aura. Whoosh! Binitiwan ni Zhao Fang ang bowstring, at isang gintong arrow na natatakpan ng kislap ng Scarlet Destruction Wind Lightning ang kumislap sa hangin. Sa susunod na sandali, ang gintong palaso ay tumagos sa madilim na barkong pandigma. Hindi maganda. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Lord Darksnake, at nanlamig ang kanyang katawan. Ang kanyang spatial domain ay sumanib sa espasyo sa paligid niya at bumuo ng isang defensive barrier. Lumipat siya ng ilang daang metro sa gilid, ngunit ang aura na iyon ay tila nakalok sa kanyang kaluluwa. Ito ay hindi maiiwasan. Bam! Sa isang kislap ng gintong liwanag at ilang Scarlet Destruction Wind Lightning, isang tumatagos na arrow ang bumaril sa katawan ni Lord Darksnake. Paano? Nanlamig ang katawan ni Lord Darksnake habang binibigkas niya ito. Ang gintong arrow ay tumagos sa kanyang puso, at ang Scarlet Destruction Wind Lightning ay nagsimulang kumalat. Ang spatial domain sa paligid niya ay tila hindi masyadong epektibo. Kahit na ang isang domain level king ay walang kakayahang umiwas sa arrow na ito. Anumang target na nakalock sa pamamagitan ng Skylocking Bow ay hindi makakaiwas dito, at ang mga spatial na domain na hindi pa nagagawa ay walang silbi laban sa Skylocking Bow. Bulong ng batang si Demigod. Siya ay lubhang maingat. Hindi niya akalain na matagumpay na makokontrol ni Zhao Fang ang Skylocking Bow. Sa kanyang mga alaala, naalala niya na ang mga kinakailangan para magamit ang Skylocking Bow ay napakahirap. Kung walang kakaibang eye bloodline o space soul talent, mahirap makilala ng bow na ito at gamitin ang tunay na kapangyarihan nito, ngunit ang God Spiritual Eye ni Zhao Fang ay lubos na tugma sa Skylocking Bow. E ano kung isa kang hari? Ibinaba ni Zhao Fang ang Skylocking Bow, at ang malabong lila ay nawala sa kanyang kaliwang mata. Ang enerhiyang ginamit para mag-lock sa isang tao ay napakaliit, ngunit ayaw ni Zhao Fang na makipagsapalaran. Lord Darksnake. Nagkagulo at napuno ng takot ang mga pirata na sakay ng madilim na barkong pandigma. Ang aura ng buhay sa katawan ni Lord Darksnake ay nagsimulang maglaho habang ang Scarlet Destruction Wind Lightning ay nagrampa sa kanyang katawan. Malaki ang tiwala ni Zhao Fang sa arrow na ito. Ang mga arrow ng Skylocking Bow ay naglalaman ng isang metal na kapangyarihan na napakatalim, at maaari silang tumagos sa anumang bagay sa kanilang daan. Dagdag pa sa katotohanan na ang Scarlet Destruction Wind Lightning ni Zhao Fang ay nakondensed sa arrow, ang kapangyarihan nito ay mas malakas pa. Hindi rin maiwasan ang arrow, at madali itong tumama sa puso ni Lord Darksnake. Skylocking Bow. Ang pagkabigla ay lumitaw sa mga mata ni Lord Darksnake nang maunawaan niya kung paano siya natalo, ngunit hindi siya nawalan ng pag-asa. Hindi kita mapapatawad. Nagsimulang lumabo ang liwanag sa mga mata ni Lord Darksnake. Master, hindi siya totoong patay. Biglang may naalala ang batang si Demigod at nagbabala. Sa sandaling sinabi niya ito, isang surge ng King Intent at Soul Power ang kumislap mula sa loob ng katawan ni Lord Darksnake. Isang malabong espiritual na figure ang makikita sa hangin habang nagsimula itong lumipad na may kapangyarihan ng King Intent. Yuan Soul Escape. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Zhao Fang habang naiintindihan niya. Kapag naabot ng isa ang Void God Realm,
ang kanilang mga kaluluwa ay sasailalim sa pagbabago, at maaari silang bumuo ng isang uri ng Yuan Soul na may langit at lupa. Ang mga Yuan Soul ay mas malakas kaysa sa mga normal na kaluluwa, at maaari silang mabuhay kahit sa labas ng katawan. May kakayahan pa silang lumaban. Dahil ang Yuan Soul ay isang espiritual na anyo, ang bilis nito ay higit sa 10 beses na mas mabilis kaysa karaniwan, hindi pa banggitin ang tulong ng King Intent. Whoosh! Sa isang kisap mata, ang Yuan Soul ni Lord Darksnake ay lumipad na ng ilang daang milya. Master, kinokontra ng Skylocking Bow ang Yuan Souls. Payo ng batang demigod. Sa ilalim ng mga normal na sitwasyon, mapapanood lang ni Zhao Fang ang pagtakas ng Yuan Soul ng hari dahil ang Yuan Soul ay isang espiritual na nilalang na mabilis na lumipad. Maging si Zhao Fang ay hindi na makahabol ng isa, at kapag ang Yuan Soul ay nakatakas at nakahanap ng isa pang katawan, maaari nilang nakawin ito. Hihihi, bumalik ka dito. Binawi ni Zhao Fang ang bowstring ng Skylocking Bow, at isang malabong purple na aura ang bumungad sa kanyang kaliwang mata. Hindi. Naramdaman ni Lord Darksnake ilang daang milya ang layo na nanlamig ang kanyang Yuan Soul, at nabalisa siya. Gaano man siya kabilis lumipad, walang pakiramdam ng kaligtasan. Whoosh! Isang makinang na gininto ang palaso ang lumipad sa himpapawid, at tila may kakayahang makalusot sa kalawakan. Arg! Ang Yuan Soul ni Lord Darksnake ay sumigaw nang tumama sa kanya ang palaso, na nabasag ang Yuan Soul. Napatay ko ang isang hari. Si Zhao Fang ay tuwang-tuwa at labis na nasa sabik. Ito ang unang pagkakataon na nakapatay siya ng isang Void God Realm King. Bagamat tinulungan ng batang si Demigod, ang haring pinatay nila ay isang domain level king, hindi isang normal. Pumunta ka. Inalis ni Zhao Fang ang Skylocking Bow at inutusan ang batang demigod at ang Skeletal Division Leader na alagaan ang barkong pandigma habang siya ay pumunta upang kunin ang mga kayamanan ni Lord Darksnake. Hindi nagtagal ay nakahanap si Zhao Fang ng isang madilim na gintong pulse Ares, at ang espasyo sa loob nito ay hindi gaanong naiiba sa sinaunang metal na singsing. Napakayaman ng domain level kings, at isa rin siyang pirate king. Hindi masama, hindi masama. Inalis ni Zhao Fang ang Dark Golden Bracelet. Ang dami ng mga kayamanan na nakapaloob dito ay napakalaki. Pagkatapos lumabas sa Demigod Forgotten Garden, kinailangan ni Zhao Fang na magbigay ng mga mapagkukunan para sa maliit na pas ang magnanakaw, si Demigod Kunyon, at sa kanyang sarili, kaya medyo nauubos siya. Ngayong natanggap na niya ang lahat ng ari-arian ng isang Pirate King, medyo nakabawi ang kanyang kayamanan. Ito ay. Nakahanap si Zhao Fang ng isang espesyal na token sa kanyang God's Spiritual Eye. Ito ay gawa sa isang natatanging material, at hindi ito nasira mula sa pagsabog ng Yuan Soul. Ang token na ito ay puti at mukhang buto, ngunit kumikinang din ito ng isang metal na liwanag. Sa isang bahagi ng token ay isang balangkas, at sa kabilang panig ay ang salitang hari. Pirate King Token. Ang impormasyon tungkol sa token na ito ay lumitaw sa isip ni Zhao Fang nang hawakan niya ito. Kasabay nito, naramdaman niya ang aura ng iba pang 17 Pirate King Token na nakalat sa 18 Corners Pirate Sacred Land. Sa ibang lugar, pinapatay ng Skeletal Division Leader at ng batang demigod ang iba pang mga pirata na sakay ng barkong pandigma. Ang ilan sa kanila ay nasa kalahating hakbang na Void God Realm, at kapag magkasama silang lumaban ay makakalaban nila ang isang normal na hari, ngunit pagkatapos mamatay ni Lord Darksnake, puno sila ng takot at tumakbo palayo. Kinokontrol ng Skeletal Division Leader ang Ghost Corps Cursed Array at nilamon ang asensya ng maraming Sovereigns at Sovereign Lords. Ang mausok na kapangyarihan ng hanay ng Ghost Corps ay patuloy na tumaas. Sinadya din ni Zhao Fang na lumunin ng Skeletal Division Leader ang katawan ni Lord Darksnake kasama ang hanay, kabilang ang kapangyarihan ng wasak na kaluluwa. Nangangahulugan ito na ang hanay ng Ghost Corps ay nilamon na ngayon ang isang hari, at ang sumpa nito ay umabot sa isang nakamamanghang antas. Ang madilim na barkong pandigma ay nasakop ni Zhao Fang. Ngunit, itong token, nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Fang. Ang Pirate King Token na ito ay hindi maaaring ilagay sa interspatial item, at ang aura nito ay misteryosong konektado sa Pirate Sacred Land. Nang bumalik si Zhao Fang sa kanyang barko,
biglang may naramdaman ang Pirate King token, at ang ghost ship ay nanginginig sa pananabik. Ang ghost ship ni Zhao Feng ay orihinal na isang pirate ship na may kaunting sariling kamalayan. Sa mga sandaling ito, ang aura ng dalawa ay nagsasama. Bilang kapitan, likas na naramdaman ni Zhao Feng na ang Pirate King token ay nakipagkasundo sa ghost ship. Weng! Isang madilim na liwanag ang nagsimulang kumislap sa paligid ng Pirate King token, at sa isang whoosh, ito ay sumanib sa ghost ship. Ano ang nangyayari? Naramdaman ni Zhao Feng at ng kumpanya ang pagyanig ng barko, at ang aura nito ay naging mas magulo nang bumuo ito ng isang misteryosong koneksyon sa Pirate Sacred Land. Master, ang bawat katangian ng barko ay naging mas malakas. Masayang sabi ng Skeletal Division Leader. Pagkatapos ng labanang ito, ang hanay at barko ng Ghost Corps ni Zhao Feng ay naging mas malakas. Bagamat iyon ay dapat na isang masayang kaganapan, ang mga kilay ni Zhao Feng ay nagsalubong. Pakiramdam niya ay naging bahagi ng 18 Corners Pirate Sacred Land ang ghost ship at nawala ang kalayaan nito. Sa sandaling ito, isang magulong aura ang lumabas mula sa harapan. Isang barko na hindi bababa sa kasing laki ng kay Lord Darksnake ang lumitaw kasabay ng pagbaba ng hangin at kidlat. Ang pagkakaroon nito ay naging sanhi ng pag-ungol ng mga alon sa malapit, at ito ay 200 metro ang lapad. Tila pinalibutan ng langit at lupa ang hari ng barkong ito. Ang silver-white na barko ay nagmistulang isang malaking malamig na buwan, at lahat ng tao sa ghost ship ay nakaramdam ng malamig na layunin ng pagpatay. Sir, pagkatapos patayin si Lord Darksnake, naging bagong Pirate King ka at bahagi ng Pirate Sacred Land. Interesado ka bang sumali sa Moon King? Isang malamig at mapagpasyang boses ng babae ang narinig. Sa yulunan ng pilak puting barko ay nakatayo ang isang babaeng nakasuot ng pilak na damit na may espada at talon sa kanyang likod. Ang babaeng nakasuot ng pilak ay walang kapintasan at nakasisilaw na figure. Ang kanyang mga binti ay perpekto, at ang espada at talon sa kanyang likod ay nagbigay ng isang kabayanihan na pakiramdam. Napapaligiran siya ng malamig at kahangahangang liwanag ng buwan, at ang hangin sa paligid niya ay napuno ng aura ng pagpatay. Si Zhao Feng at ang mga kasama ay natigilan. Ang alindog ng babaeng nakasuot ng pilak ay tila kaysa ng kanyang barkong pandigma. Ang babaeng iyon ay isang Pictier King. Ang batang si Demigod ay lubhang maingat. King of Gods, Kabanata 678. Cold Moon King. Hindi inaasahan ni Zhao Feng na ang walang kamali-mali na babaeng nakasuot ng pilak ay isa sa 3 pangunahing hari ng pirata, ang Cold Moon King. Ang 18 Corners Pirate Sacred Land ay may kabuuang 18 Pirate Kings, lahat ng Void God Realm Kings, at kabilang sa 18 na ito, 3 sa kanila ang partikular na nagtagumpay. Ang Giant Shark King, ang Dark Dragon King, at ang Cold Moon King. Ang bawat isa sa kanila ay isang Pictier King at nagkaroon ng pagkakataong subukang makapasok sa susunod na antas ng Void God Realm. Ang Pictier Kings ay may kapangyarihang labanan na walang kapantay laban sa sinumang mas mababa sa isang emperor, at maaari pa nilang hamanin ang isang emperor. Ang mukha ni Zhao Feng ay solemna. Ang pressure na ibinigay sa kanya ng Cold Moon King ay ilang beses na mas malakas kaysa sa normal na kings. May mga maalamat na barko sa kaliwa at kanan ng pilak puting barko, na parehong may mga haring nagbabantay sa kanila. May kabuuang 3 Void God Realm Kings. Ang isa sa kanila ay isang normal na hari, ang isa ay isang Domain Level King, at ang Cold Moon King ay isang Pictier King. Ang gayong puwersa, kasama ang kanilang mga barko, ay sapat na upang paksain ang isang normal na sekta na may 2 bituin. Brat, dapat kang makaramdam ng karangalan na kinikilala ng Cold Moon King ang iyong talento. Sabi ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may mahabang balbas sa isa sa mga side ship na sinabi ng hindi nasisiyahan. Ang Cold Moon King ay ang pinakamagandang babae sa Pirate Sacred Land at sikat sa 10,000 Abyssal Islands Zone sa pagiging isang nagyayelong kagandahan. Gayunpaman, kumpara sa kanyang perpektong katawan at hitsura, ang kanyang pangalan para sa pagpatay ay nagpawala ng lakas ng loob sa karamihan ng mga eksperto. Hihihi, isa pa pinipilit akong sumama. Ganito ba ang lahat ng mga pirata? Malamig ang ngiti ni Zhao Feng. Kanina,
Gusto ni Lord Darksnake na pilitin si Zhao Fang na sumali rin sa puwersa ng Dark Dragon King kung hindi ay nakawin nila ang kanyang barko. Master, ang isang Pictier King ay hindi isang taong kakayanin natin maliban kung hahayaan mo akong sumanib sa Demigod Intent. Malamig na pawis ang lumitaw sa batang demigod habang nagbabala siya. Sumailalim sila sa mahaba at mahirap na proseso para patayin ang isang domain-level king, at nakatulong sa kanila ang swerte. Ang Skylockang Bow ay isang long-range na sandata, ngunit ang Cold Moon King ay kilala sa malapit na labanan, at ang kanilang panig ay may mas maraming tao. Sa sandaling sabay silang umatake, hindi na makakalaban ni Zhao Fang at ng kumpanya. Brat, nililigawan mo si kamatayan. Pareho mong nasaktan ang Dark Dragon King at ang Giant Shark King sa parehong oras. Ang pagsali sa Moon King ay ang tanging pagpipilian mo. Mapang-uyam na sabi ng isang lalaking may gininto ang buhok sa kabilang barko. Isa siyang domain-level king, at naramdaman ni Zhao Fang na ang lalaking ito ay may dalang Pirate King token. Obvious na isa rin siya sa 18 Corners Pirate Kings. Bahagyang itinaas ng Cold Moon King ang kanyang kamay at pinatigil ang lalaking may gininto ang buhok. Parang buwan ang kanyang mga mata habang nagbibigay ng kumpiyansa ng ngiti. Sir, ang aura ng Pirate King token ay sumanib sa iyong barko, at ito ay naging bahagi na ng Pirate Sacred Land at hindi na makakaalis sa 18 Corners Sacred Land. Ito ay bahagi ng plano ng Pirate Emperor. Walang nakatakas mula rito. Malutong ang boses ng Cold Moon King, at ang kanyang pilak na balabal ay lumipad sa hangin at nagbigay ng malamig na aura na nakamamatay. Kahit ang normal na kings ay hindi makatingin sa kanyang mga mata. Nang marinig iyon, nagbago ang ekspresyon ni Zhao Fang. Nang ang aura ng Pirate King token ay sumanib sa kanyang ghost ship, nawalan siya ng kontrol dito. Ngayon ang ghost ship ay hindi nakaalis sa 18 Corners Canyon. Kung kayang patayin ni Sir si Lord Darksnake, ibig sabihin malakas ka. Kung sasali ka sa aking panig, magbabago ang pamamahagi ng Pirate King token. Pagkatapos ng Pirate Emperor War, hindi na malimitahan ang barko mo. Mahinang sabi ng Cold Moon King, at nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Fang habang nagsimula siyang mag-isip. Wala siyang nababagay na barko bukod sa ghost ship. Ang madilim na barkong pandigma na kanyang kinuha ay napakalaki at mahirap kontrolin. Higit pa rito, ito ay masyadong kapansin-pansin. Ako, ang Cold Moon King, alam ang pagkakaiba sa pagitan ng parusa at gantimpala. Kung magagawa kong kunin ang trono ng Pirate Emperor, makapasok tayo sa Pirate Emperor Sacred Land, at ang bahagi nito ay magiging iyo. Malamig ang mukha ng Cold Moon King, ngunit nagbigay siya ng mapang-akit na alok. Nagpalitan ng tingin si Zhao Fang at ang batang demigod. Tila ang pagsali sa Cold Moon King ang kanilang pinakamahusay na pagpipilian sa puntong ito. Sinaktan na ni Zhao Fang ang Giant Shark King at ang Dark Dragon King, at ang Ghost Ship ay hindi na makaalis sa 18 Corners Sacred Land. Ang tanging hindi niya nasaktan, ang Cold Moon King, ay dumating at binigyan siya ng alok. Dapat mong tuparin ang isang kinakailangan kung gusto mo akong sumali. Biglang sabi ni Zhao Fang. Ano ito? Hindi nagulat ang Cold Moon King. Para sa isang taong kasing lakas ni Zhao Fang, at ngayong isa na siyang Pirate King, sino man sa tatlong pangunahing pirata ay gugustuhin siyang kakampi. Sa puntong ito, tiyak na hindi gagawin ng Dark Dragon King dahil hindi pangkaraniwan ang relasyon niya sa Dark Snake King, ngunit may pagkakataon pa rin sa Giant Shark King. Gagawin ng Cold Moon King ang kanyang makakaya upang matugunan ang pangangailangan ni Zhao Fang. Sa pamamagitan lamang ng pagkatalo sa akin magkakaroon ka ng karapatan para sa akin na sumama sa iyo. Sabi ni Zhao Fang, at ang Cold Moon King at ang mga kasama ay nagpakita ng nagulat na mga ekspresyon. Hindi nila inaasahan na si Zhao Fang ay may ganoong pangangailangan, at ang batang si Demigod ay hindi maiwasang mag-isip. Malamang ay may sariling plano si Zhao Fang. Sige, kung manalo ka, susuportahan kita para maluklok ang trono ng Pirate Emperor, ngunit kung matalo ka, sasama ka sa amin. Sabi ng Cold Moon King. Naunawaan niya na ang mga eksperto tulad ni Zhao Fang ay naniniwala sa lakas. Kung magagawa niyang talunin siya, mas magiging tapat siya at mas madaling makitungol dahil ang mga ganitong uri ng mga eksperto ay hindi masyadong kalkulado at nagplano. Gayunpaman,
hindi niya napagtanto na ginawa ito ni Zhao Feng ng eksakto para isipin niya iyon. Sa hangin sa itaas ng karagatan, walang tao sa loob ng 12-dosenang milya, at hinarap ni Zhao Feng ang Cold Moon King. Hihihi, masyadong mataas ang tingin ng batang iyon sa kanyang sarili. Hindi pa siya hari at naglakas loob siyang hamanin ang Cold Moon King. Mapaglarong sabi ng nasa katanghaliang gulang na may mahabang balbas, at lumitaw ang panunuya sa mukha ng golden-haired domain level king. Wings of Wind and Lightning. Isang pares ng mga pakpak na kulay iskarlata ang nagsimulang bumuo sa likod ni Zhao Feng habang nagsalubong ang kidlat at hangin. Nagbigay ito ng mapangwasak at magulong aura. Shua! Isang after-image ang naiwan. Sobrang bilis. Ang mga nasasakupan ng Cold Moon King ay hindi napigil ang mapabulalas, at ang mga ekspresyon ng lalaking may gininto ang buhok at ang lalaking may mahabang balbas ay nagsimulang maging solemn na. Lightning Wings Wind Flash. Ang bilis ni Zhao Feng ay tumaas ng husto habang ang kanyang Wings of Wind and Lightning ay kumikislap, na naging sanhi ng kalay scarlata na hangin upang maging mas magulo. Ang mukha ng Cold Moon King ay malamig na parang nyebe, ngunit ang kanyang makapal na dibdib, mahahabang binti, at kurbadong puwit ay lumikha ng perpektong katawan. Kailangang aminin ni Zhao Feng na ang Cold Moon King ang pinaka-perpekto sa mga babaeng nakita niya, at ang kanyang prangka at heroic na ugali ay may isa pang uri ng kagandahan. Sa pagharap sa sukdulang bilis ni Zhao Feng, nanlambot ang perpektong katawan ng Cold Moon King. Whoosh! Boom! Ang Scarlet Destruction Wind Lightning Wings ay nagpatawag ng magulong ipoy-po na hamampes patungo sa Cold Moon King at tinakpan ang lahat sa loob ng ilang daang metro. Hindi umiwas ang Cold Moon King. Sa halip, naglabas siya ng isang slim crescent sword. Unique Cold Moon. Ang crescent sword ay naglaslas sa hangin at naglabas ng mga sword beam na parang liwanag ng buwan habang tinatakpan nila ang lahat ng humahadlang sa kanila. Ang espada ay kasing bilis ng kidlat, at ginawa nitong isang mundo ng hamog na nagyelo ang lugar. Ho! Ang ipoy-po sa paligid ni Zhao Feng ay agad na nawasak, at ang Wings of Wind at Lightning sa kanyang likod ay tinusok ng hindi mabilang na mga sinag ng buwan. Ang kanyang katawan ay nagyelo habang ang liwanag ng buwan ay bumubuo ng isang frosty spatial domain. Natalo ako. Pakiramdam ni Zhao Feng na parang napapalibutan ang kanyang buong katawan ng walang limitasyong liwanag ng espada, at ang hugis gasoklay na espada ay 15 sentimetro lamang ang layo mula sa kanyang lalamunan. Ang malamig na espada ay tila tumusok sa kanyang soul sea. Natalo ka. Nakangiti ang Cold Moon King habang inalis niya ang crescent sword, at nanatiling walang ekspresyon si Zhao Feng habang iniisip niya ang tungkol sa sword ng Cold Moon King ngayon, na sumanib sa kanyang spatial domain sa pag-atake nito. Ang espadang iyon ay sapat na upang hatiin ang mga normal na hari sa dalawa, at nakita niya na ang Cold Moon King ay dalubhasa sa parehong mga espada at talam. Kapag ginamit ng magkasama ang dalawa, malalaman ang tunay na lakas ng Cold Moon King. Sa ganoong estado, nagkaroon siya ng posibilidad na hamanin ang isang emperor. Siyempre, si Zhao Feng ay hindi pa naging todo ngayon. Hindi niya ginamit ang kanyang Lightning Wings Flying Technique o ang kanyang Eye Bloodline. Kaya, ito ay isang Pick-tier King. Kung wala ang Eye Bloodline ko, siguradong hindi ako ang kapareha nila. Nanginginig ang puso ni Zhao Feng. Bagamat mabilis siya, mabilis din ang Cold Moon King. Kung hindi ginagamit ang kanyang Eye Bloodline, wala siyang kalamangan laban sa Cold Moon King. Ang isang Pick-tier King ay, pagkatapos ng lahat, isang Pick-tier King, at ang kanyang lakas ay malapit sa isang tunay na emperador. Napakalakas mo talaga. Sasamahan kita sa ngayon at tutulungan kang makuha ang trono ng Pirate Emperor. Tumanggo si Zhao Feng bilang pagsang-ayon. Talagang hinangaan niya ang lakas ng Cold Moon King. Maligayang pagdating. Hindi ko guguluhin ang mga nasasakupan ko. Isang pambihirang ngiti na puno ng papuri ang sumilay sa mukha ng Cold Moon King. Gusto niya ang mga katulad ni Zhao Feng, ang mga kalmado at naniniwala sa lakas. Bagamat natalo siya, hindi nawalan ng lakas si Zhao Feng tungkol dito. Brat, maligayang pagdating. Ang lalaking gininto ang buhok at ang lalaking nasa katanghaliang gulang na may mahabang balbas ay parehong ngumiti at tinapik siya sa balikat. Pinangunahan ni Zhao Feng ang batang demigod at pumasok sa malaking bulwagan ng barko ng Cold Moon King. Sa loob ng malaking bulwagan,
ang Cold Moon King ay nakaupo sa kanyang trono. Mahahaba at kasing puti ng jade ang kanyang slim legs. Sa ibaba niya ay nakaupo ang lalaking may gininto ang buhok, ang lalaking may mahabang balbas, at si Zhao Fang. Kahit na si Zhao Fang ay hindi isang Void God Realm King, nagawa niyang patayin si Lord Darksnake, at isa siyang Pirate King, kaya hindi siya minamaliit ng iba. Dahil sa lahat ng iyon, ang kanyang katayuan ay kapantay ng iba pang mga hari. Binati ni Zhao Fang ang ilan sa mga middle upper echelon na miyembro ng puwersa ng Cold Moon King. Nagsimula na ang laban para sa Pirate Emperor. Maraming neutral na Pirate Kings ang walang ginagawa, ngunit ang puwersa ng Giant Shark King at Dark Dragon King ay lumabas na. Nagsimulang magsalita ang Cold Moon King. Alam ni Zhao Fang na sinasabi sa kanya ng Cold Moon King ang sitwasyon sa loob ng 18 Corners Pirate Sacred Land. Ang bawat isa sa tatlong pangunahing Pirate Kings ay may kani-kanyang puwersa, at may ilang malakas na Pirate Kings na neutral. Sa totoo lang, hindi talaga interesado si Zhao Fang sa Pirate Emperor Inheritance dahil ang mga tunay na pirata lang ang makakakuha nito. Gayunpaman, gusto niyang dagdagan ang kanyang lakas mula sa aktwal na labanan, at gusto niyang palakasin ang kapangyarihan ng Ghost Corps Cursed Array. Lahat ng Pirate Kings ay mga bihasang mandirigma at nakapatay ng maraming tao. Sa gayong mga kalaban, makakatagpo siya ng maraming matitinding kaaway. Sinimulan ng Cold Moon King na ibuod ang kasaysayan at mga panuntunan ng pakikipaglaban para sa Pirate Emperor, at sa wakas ay nagsimulang magbago ang ekspresyon ni Zhao Fang. Bigla niyang napagtanto na maaaring minamaliit niya ang Pirate Emperor Inheritance. King of Gods, Kabanata 679. Paglikha ng domain. Kapag binanggit ng isa ang Pirate Emperor, lahat ng pirata sa 18 Corners Pirate Sacred Land ay magbibigay ng thumbs up, at ang kanilang paghanga at paggalang ay nagmula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Kasama dito ang mga pirata ng Kanyan na kumpe hanggang sa Pirate Kings. Ang unang Pirate Emperor ay maaaring ituring na isang tunay na alamat. Ang Pirate Emperor ay hindi lamang isang peak stage na Void God Realm Emperor, isa rin siyang Mechanisms Grandmaster, isang Array Grandmaster, at isang taong dalubhasa sa Spatial Secret Techniques. Isa siyang mahusay na all-rounder. Isang pambihirang tanda ng paghanga ang lumitaw sa mukha ng Cold Moon King. Sa panahong iyon, ang lakas ng Pirate Emperor ay pinakamataas, at siya ay lubhang kaakit-akit. Tila, maraming mga batang mises ng Floating Dream Sacred Land superfamilies ang nalinlang o ginayuman niya. Kailangang malaman ng isa na ang lakas ng mga superfamily na ito ay malapit sa isang 3-star superpower, at sa nakaraan, mayroon silang Mystic Light Realm Sacred Lords. Sa simula, ang Pirate Emperor ay hindi isang pirata, siya ay isang Mechanisms Master. Sa partikular, siya ay isang Tomb Raider. May isip ni Zhao Fang na napakadali ng isang Mechanism Master na maging isang Tomb Raider. Napakaswerte ng Pirate Emperor at natuklasan niya ang maraming sinaunang guho. Pagkaraan ng 12-dosenang taon, ang kanyang karunungan sa mga mekanismo ay umabot na sa antas ng Grandmaster, at nagsimula na rin siyang magpakadalubhasa sa mga special na sikretong pamamaraan, na natuklasan ang ilang nakalimutang larangan. Tila, nagawa pa ng Pirate Emperor na hamukay ng isang kaharian na naiwan ng Heaven's Legacy Race, isang lahi na nireranggo sa nangungunang tatlong ng 10,000 Ancient Races. Kung ang Ancient Races ay sinasabing may pinaka-perpektong bloodline at walang kapantay na lakas, kung gayon ang Heaven's Legacy Race ang may pinakamataas na halaga ng katalinuhan. Nang marinig hanggang dito, nanginig ang puso ni Zhao Fang. Matapos maging mahusay bilang isang Tomb Raider, ang lakas ng Pirate Emperor ay tumaas ng mabilis, at siya ay naging isang makapangyarihang sa pangkalahatan. Sa kanyang pagtaas ng lakas, kinuha niya ang trabaho ng isang pirata at kalaunan ay naging Pirate Emperor. Sa panahong iyon, ang Pirate Emperor ay Diyos. Sinira pa niya ang ilang 2-star na sekta, kabilang ang isang peak 2-star sect. Itinulak ng kahangahangang Pirate Emperor ang mga pirata ng walang limitasyong karagatan sa isang maluwalhating panahon. Ang kayamanan na naipon niya ay 12-dosenang beses, kung hindi hihigit sa 100 beses, mas mayaman kaysa sa mga normal na emperor. Ang ilang mga pirata sa bulwagan ay nagsimulang magtalakayan sa mga tonong nasa sabik. Lahat sila ay nagmamalasakit sa mga kayamanan ng Pirate Emperor.
May mga nagsabi pa na ang yaman ng Pirate Emperor ay maihahambing sa 3 star na superpower ng Floating Dream Sacred Land. Ngunit lahat ng iyon ay nakatago sa kasaysayan. Nang lumitaw ang pakikipaglaban para sa Pirate Emperor na nangyari tuwing 300 taon ay nabuksan ang Pirate Emperor Sacred Land. Kung ang Pirate Emperor ay napakalakas at hindi matatalo, paano siya namatay? Isang biglaang boses ang pumutol sa nag-aapoy na mainit na pagnanasa ng mga pirata. Ang boses na ito ay nagmula kay Zhao Fang, at ang bulwagan ay naging patay-tahimik. Namatay ang Pirate Emperor sa isang Mystic Light Realm Sacred Lord mula sa Floating Dream Sacred Land. Bumagsak ang emosyon ng mga pirata. Mystic Light Realm Sacred Lord, ito ay isang antas na nalampasan ang mga Emperor, at ito ay isang hakbang lamang ang layo mula sa Heavenly Divine Realm. Isang pambihirang liwanag ang sumilay sa mga mata ng batang demigod. May kaunting impresyon pa rin siya rito. Kilala pa niya ang Mystic Light Realm Sacred Lord, at alam niya ang tungkol sa mga milagro ng Pirate Emperor, ngunit ang demigod kunyon ay mas malakas kaysa sa mga normal na Sacred Lords dahil kalahating hakbang na siya sa Heavenly Divine Realm. Ang Pirate Emperor ay kritikal na nasugatan ng Mystic Light Realm Sacred Lord, ngunit nagawa niyang makatakas sa pamamagitan ng paggamit ng isang lihim na item mula sa Heaven's Legacy Inheritance, pagkatapos ay lumikha siya ng sarili niyang mana bago siya namatay. Bulong ng Cold Moon King. Nang marinig niya iyon, hindi napigilan ni Zhao Fang na mapabuntong hininga. Ang lakas ng isang Mystic Light Realm Sacred Lord ay napakahusay. Parehong mga alamat ang Wind Lightning Emperor at ang Pirate Emperor, ngunit sa huli, nakatawag sila ng labis na atensyon at naging sanhi ng pag-atake sa kanila ng Mystic Light Realm Sacred Lord. Ayon sa alam ni Zhao Fang, ang lahat ng Mystic Light Realm Sacred Lords sa Kang Ocean ay pangunahing nag-iisa para makapaghanda para sa God Tribulation. Kung hindi kailangan, wala silang gagawin sa labas ng mundo. Ang tanging bagay na interesado sa kanila ay ang domain ng mga Diyos, ang Heavenly Divine Realm. Si Zhao Fang ay nanatili sa Mystic True Sacred Clan ng ilang sandali, ngunit hindi niya nakita ang Grand Elder dati. Siyempre, ang katotohanan na ang Wind Lightning Emperor at ang Pirate Emperor ay maaaring makaakit ng Mystic Light Realm Sacred Lords upang salakayin sila ay nagpakita kung gaano kakilakilabot ang kanilang lakas labanan. Gayunpaman, isa pang tanong ang lumitaw sa isipan ni Zhao Fang, bakit wala pang ibang Emperor ang nagtangkang puwersahang kunin ang Pirate Emperor Inheritance? Maaaring masyadong hinamak ng Mystic Light Realm Sacred Lords ang paggawa nito, ngunit dapat maging interesado ang ilang 2-star sects at Emperor. Napakaganda ng plano ng Pirate Emperor. Isa siyang array at mechanism Grandmaster at natanggap niya ang Heaven's Legacy Inheritance. Ang mga pirata lamang ang maaaring magmana ng kanyang kayamanan. Ang sinumang Emperor mula sa labas na magtangkang pumasok sa Pirate Emperor Sacred Land ay masasaktan. 1,000 taon na ang nakalilipas, isang Emperor ang napatay mula rito. Kapag ang Pirate Emperor Sacred Land ay humarap sa kapangyarihan na higit sa antas ng mga Emperor, ito ay guguho, at maging ang mga Sacred Lord ay mag-iingat sa pagsira sa sarili. Ang lahat ay nagsimulang magsalita ng sabay-sabay, inihayag ang dahilan. Sa kabuuan, sa nakalipas na 12 ng milenya, tanging ang mga pirata ng 18 Corners lang ang nakapagmana ng ilan sa yaman o pamana ng Pirate Emperor. Higit pa rito, habang ang Pirate Emperor Sacred Land ay hamina, ang mga eksperto ng iba pang mga Sacred Lands ay hindi na nagbigay ng gaanong pansin. Ang isa pang dahilan ay, kapag nagbukas ang Pirate Emperor Inheritance Sacred Land, magkakaroon ng pagsubok na magbibigay gantimpala sa tao ayon sa kanilang kakayahan. Ang mga mapagkukunan at pamana na natanggap mula sa pagsubok ay hindi masyadong nakakagulat, at hindi sapat ang mga ito para maakit ang mga nangungunang Emperor. Siyempre, ang isa pang dahilan kung bakit naging kaakit-akit ang Pirate Emperor Inheritance ay dahil sa ibang bagay. Sinumang magmana ng Pirate Emperor Inheritance ay magiging isang Void God Realm Emperor sa loob ng 10 taon, at kung ang isa ay isa ng normal na Emperor, gagawin nila maging isang Peak Emperor. Ito ay lubhang kaakit-akit sa Pirate Kings. Kawili-wili. Hindi mapigilan ni Zhao Fang na maging bahagyang interesado sa Pirate Emperor Inheritance. Ang laban para sa trono ng Pirate Emperor ay may sariling mga patakaran. Una,
hindi bababa sa 18 Pirate King token ang kailangang tipunin para mabuksan at makapasok sa Pirate Emperor Sacred Land. Ang Pirate King token ay hindi maalis sa 18 Corners Pirate Sacred Land. Itinayo ito ng Pirate Emperor, at kung labagin ang batas na ito ay kapareho ng laban sa kapangyarihan ng langit at lupa sa 18 Corners Canyon. Higit pa rito, ang 18 maalamat na barko ng Pirate King ang nakapasok sa Pirate Emperor Sacred Land. Hindi maiwasan ni Zhao Feng na maalala ang kanyang ghost ship at kung paano ito sumanib sa aura ng Pirate King token at hindi na siya makaalis sa 18 Corners Pirate Sacred Land. Nangangahulugan ito na kailangan niyang lumahok sa paglaban para sa Pirate Emperor. Zhao Feng, masanay sa kapaligiran at isama ang iyong pirate ship sa aming fleet. Utos ng Cold Moon King. Tumanggo si Zhao Feng, pagkatapos ay umalis sa bulwagan at tinungo ang kanyang ghost ship. Sa kasalukuyan, hindi niya kailangang lumaban. Ang kailangan lang niyang gawin ngayon ay masanay sa kapaligiran at makiisa sa puwersa ng Cold Moon King. Kasama ang kanyang sarili at si Zhao Feng, ang Cold Moon King ay mayroon na ngayong kabuoang 4 na hari at 3 Pirate King token. Gayunpaman, hindi ito sapat. Kailangan niya ng 9 na Pirate King token para mabuksan at makapasok sa Sacred Land na Pirate Emperor Inheritance. Sa makatuwid, mayroon pa ring malawakang labanan sa unahan nila. Sa Ghost Ship, ipinadala ni Zhao Feng ang impormasyon sa Skeletal Division Leader at sinabi dito ang sinabi ng Cold Moon King tungkol sa barko. Binigyan din ni Zhao Feng ang Skeletal Division Leader ng isang grupo ng mga mapagkukunan upang palakasin ang mga buto nito at palakihin ang paglilinang nito. Kakapatay lang ni Zhao Feng ng isang domain level king hindi pa matagal na ang nakalipas, kaya napakayaman niya at pakiramdam na bukas palad. Sa loob ng cabin ng kapitan, umupo si Zhao Feng at sinimulang alalahanin ang pakikipaglaban kay Lord Darksnake at sa Cold Moon King. Ang dahilan kung bakit niya nagawang patayin si Lord Darksnake ay dahil sa tulong ng batang demigod. Pagkatapos ng lahat, hindi madaling magamit ni Zhao Feng ang kanyang eye bloodline. Kung wala ang aking eye bloodline, kaya ko lang ipagtanggol ang sarili ko laban sa isang domain level king. Mababa ang tsansa na talagang manalo. Pagtatapos ni Zhao Feng. Para naman sa isang pick tier king, hindi mataas ang tsansa niyang manalo kahit na ginamit niya ang kanyang eye bloodline. Nagsimulang umikot ang mga iniisip ni Zhao Feng. Ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng isang domain level king at ng kanyang sarili ay isang spatial domain. Kung ganoon ang kaso, gagawa din ako ng spatial domain. Isang liwanag ang sumilay sa mga mata ni Zhao Feng. Medyo alam niya ang tungkol sa spatial domain, at nakita niya ang little world ni Duan Moqing. Ang munting mundo na mayroon si Duan Moqing ay totoo, at ito ay may mataas na kalidad. Maging si Zhao Yufei ay nagawang gawing munting mundo ang Purple Saint Ruins sa tulong ni Duan Moqing. Ang domain ng mga normal na kings ay hindi corporeal, na hindi dapat maging napakahirap para sa akin. Kumpiyansa si Zhao Feng dahil ang kanyang talento ay soul-based, at siya ay nagdadalubhasa sa mga ilusyon. Matagal na niyang nilikha ang illusion maze, isang malawak na lugar na spatial illusion, at isang spatial domain ay bumubuo lamang ng isang dimensyon sa pamamagitan ng intent. Ngunit anong elemento ang dapat kong pagsamahin sa spatial domain? Nagsimulang mag-isip si Zhao Feng. Sa ngayon, mayroon siyang ilang mga pagpipilian. Una, gamitin ang eye bloodline at eye upgrade ang illusion maze sa isang spatial domain. Ikalawa, lumikha ng isang wind lightning domain. Mangangailangan ito ng intent of wind lightning para bumuo ng spatial domain, at nahulaan ni Zhao Feng na ito ay magtatagal. Ikatlo, lumikha ng water ice domain gamit ang kapangyarihan ng kanyang water and ice bloodlines. Hulaan ni Zhao Feng na ang nasabing domain ay dalubhasa sa pagtatanggol dahil iyon ang espesyalidad ng kanyang bloodline. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagpasya si Zhao Feng na lumikha ng illusion maze domain. Gagamitin ng spatial domain na ito ang bentahe ng aking soul talent. Ang mas mahalaga ay mapapalaki nito ang kabuoang lakas ko ng napakabilis. Tumanggo si Zhao Feng sa kanyang ulo. Sa sumunod na 2 araw, pumasok siya sa pag-iisa para i-upgrade ang kanyang illusion maze. Sa kanyang Purple Soul Sea, hinati ni Zhao Feng ang kanyang mga iniisip sa ilang dosina at nagsimulang isipin kung ano ang magiging hitsura ng domain.
Isang lungsod ng maze ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Ang kumpletong lungsod ay higit sa 100 milya ang lapad, at sino mang mahuhuli sa loob ay hindi makakatakas. Weng. Ibinuhos ni Zhao Fang ang maraming kapangyarihan ng kanyang kaluluwa, at naging mas malinaw ang balangkas ng lungsod. Noong nakaraan, ang lungsod ng Illusion Maze ay isang ilusyon lamang, ngunit ngayon ay may mga senyales na ito ng pagiging materyal. Ang Illusion Maze ay nabuo mula sa layunin ni Zhao Fang, at ito ay sumanib sa kanyang kapangyarihan. Sa ilang mga punto, nagsimulang lumitaw ang outline ng isang maulap na lungsod sa paligid ng ghost ship. Sa simula, ang imaheng ito ay transparent, ngunit ang isang mapagkukunan ng magnificent power ay nagsimulang umagos mula dito. Ano ang nangyayari? Napagtanto ng Skeletal Division leader na ito ay pumasok sa isang half-transparent na illusion maze. Masyadong mabilis iyon. Nag-click ang batang si Demigod sa kanyang dila. Nagawa na ni Zhao Fang na bumuo ng isang spatial domain na may elemento ng soul ng napakabilis. Ito ay tinatawag na talento. Nakaramdam din ng hindi makapaniwala si Zhao Fang. Ang pagbuo ng soul-based spatial domain ay tila instinctual para kay Zhao Fang. King of Gods, Kabanata 700. Labanan. Tumingin ang batang demigod sa maulap na illusion maze, na tila nakapatong sa langit at lupa. Ang antas ng spatial domain na ito ay wala sa kanyang paningin, ngunit mahirap makahanap ng sino mang makakabuo ng isang spatial na domain ng napakabilis. Mayroong maraming mga kinakailangan kahit na para sa mga tunay na Void God Realm Kings, tulad ng lakas ng kaluluwa, antas ng enerhiya ng pag-iisip, at pag-unawa sa space. Sa kabuuan, dahil sa kahirapan ng mga kinakailangan, maliban kung ang isa ay tulad ni Nan Gongsheng at mayroong spatial spiritual body at dalubhasa sa mga diskarte sa space, hindi sila makakabuo ng isang spatial domain ng ganoon kabilis. Nakagawa lamang si Zhao Yufei ng kanyang sariling little world sa tulong ng isang Peak Emperor at ang Purple Saint Partial Spirit na naging pangunahing layunin ng mundo. Marahil ito ang talento ng Soul Eye Bloodline ni Zhao Fang. Ang kanyang lakas kaluluwa at pangunawa sa kalawakan ay parehong nakamit ang mga kinakailangan, ang bulong ng batang si Demigod sa kanyang puso. Kahit na hindi siya makabuo ng spatial domain sa ngayon dahil hindi pa rin niya natutugunan ang mga kinakailangan, ngunit kung makukuha niya ang Demigod intent. Sa susunod na 2 araw, nagsimulang maging mas malinaw ang outline ng illusion maze, at ang spatial domain ni Zhao Fang ay bumalot lamang sa ghost ship. Hindi matukoy ng Skeletal Division leader kung ano ang totoo at kung ano ang peke. Tanging ang batang demigod lamang ang nakakita na ang illusion maze na ito ay isang anino imahe na umiral sa pagitan ng realidad at transparency. Shua. Sa isang pag-iisip, inalis ni Zhao Fang ang maliit na illusion maze domain. Kapag ginamit ko na ang illusion maze domain ko, mawawala ang isip ng sino mang kaaway na lalapit sa akin, at ang bawat suntok at sipa ko sa domain na ito ay bubuo ng ilusyonaryong kapangyarihan ng Soul Dao na magpapapahina sa lakas ng labanan ng kalaban. Zhao kumikislap ang mga mata ni Fang habang sinusuri niya ang kapangyarihan ng Illusion Maze Domain. Ang Soul Dao Domains ay napakabihirang. Hindi maraming hari ang makabuo ng isa. Sa Illusion Maze Domain na ito, nagkaroon si Zhao Fang ng kakayahang hamanin ang ilang hari ng sabay-sabay. Kung ang lakas ng mga kaluluwa ng mga kalaban ay mas mahina o sa parehong antas tulad ng sa kanya, sila ay maaapektuhan ng Illusion Maze Domain, at pagdaragdag sa kanyang maliksi na Wings of Wind and Lightning, maaari siyang makipag-spar sa ilang mga normal na hari ng sabay-sabay. Sa kanyang Soul Sea, ipinagpatuloy ni Zhao Fang ang pagperpekto sa kanyang Illusion Maze Domain. Sa loob ng 10 araw, naging mas malinaw ang mga detalye ng mga larawan sa loob ng Spatial Domain. Shua. Kinuha ni Zhao Fang ang maliit na pasang magnanakaw at pumasok sa Illusion Maze Domain. Ang ambon sa loob ng Illusion Maze ay napakakapal, at hindi maaninag ng isa ang ilang dosenang metro. May mga paikot-ikot kung saan-saan, at maririnig din ang mga kanta ng mga sirena. Miyaw-miyaw. Ang munting pasang magnanakaw ay ngumiyaw habang nakahanap ito ng isang hotel sa lungsod. Siyempre, lahat ng tao sa loob ng hotel ay peke. Kung maabot ko ang pinakamataas na Void God Realm, lahat dito ay maaaring maging totoo. Hindi mapigilan ni Zhao Fang na bamulong.
Kung maisa sa katuparan niya ang kanyang spatial domain, nangangahulugan iyon na may kakayahan siyang hatiin ang bukas na espasyo. Hindi nakakagulat na sinabi ni Duan Muqing na ang kapangyarihang ito ay hindi masyadong malayo kay Zhao Fang. Ang dahilan kung bakit dinala ni Zhao Fang ang maliit na pas ang magnanakaw dito ay upang makita kung makakahanap ito ng anumang kahinaan. Dahil ngayon lang niya ito nilikha, maaaring may mga bagay na nakalimutan niya. Sa kabutihang palad, ang kasalukuyang istruktura ng spatial domain ay medyo simple at walang masyadong mahina. Ito ay hindi isang tunay na dimensyon, kaya walang buhay o aktwal na pisikal na mga bagay dito. Habang umuunlad ang isa, mas nagiging komplikado ito, at mas madaling magkamali, tulad ng Purple Saint Ruins. Naniniwala si Zhao Fang na kahit na ang Demigod Forgotten Garden ay may ilang mga kahinaan, tulad ng sungay ni Mengshi na maaaring kontrolin ang Beast King na iyon. Master, ang iyong illusion maze domain ay hindi mas mahina kaysa sa domain ng normal na domain level kings. Pumasok din ang batang demigod at inspection ito, nagbigay kay Zhao Fang ng ilang mungkahi. Bilang kapalit, babayaran ni Zhao Fang ang batang demigod ng mga mapagkukunan. Hanggat tinulungan ng batang demigod ang pagtaas ng lakas ni Zhao Fang sa anumang paraan, tatanggap siya ng mga mapagkukunan bilang kapalit. Ito ay upang madagdagan ang sigla ng batang demigod dahil, sa ilalim ng mga normal na sitwasyon, pinaghigpitan ni Zhao Fang ang dami ng mga mapagkukunang ibinigay sa batang demigod. Hindi pa rin nasisiyahan si Zhao Fang matapos makomplito ang illusion maze domain. Ang illusion maze domain ay isang sold-out domain. Kung hindi ko ito gagamitin ng mahusay, tataas ang panganib mula sa Pursuit of Death. Alam ni Zhao Fang na hindi niya dapat madaling gamitin ang illusion maze domain na ito, kaya nagsimula siyang mag-isip tungkol sa iba pang mga domain, ang wind lightning domain at ang domain ng water yellow. Ngayong sinimulan na niyang tapusin ang kanyang illusion maze domain, walang masama sa pagsubok sa iba pang mga domain. Maramihang domain. Ang ekspresyon ng batang demigod ay lubhang makulay nang marinig niya ang tungkol sa mga plano ni Zhao Fang. Si Zhao Fang ay labis na sakam. Hindi pa siya actual king at nakabuo na siya ng spatial domain. Iyon lang ay may inggit sa iba, ngunit hindi siya nasiyahan sa isa lamang at nais na lumikha ng pangalawang spatial domain. Sa teorya, posible para sa maraming mga domain na umiral ng magkasama, ngunit hindi maraming mga hari at emperador ang gumagawa nito. Umiling ang batang si demigod. Ang paggawa ng isang spatial domain ay tumagal ng maraming oras at pagsisikap, at ang normal na kings ay wala kahit isa. Kapag nagawa na nila ang isa, wala na silang kakayahan o lakas na gumawa ng isa pa. Ang pagdadalubhasa ay ang daan patungo sa rurok. Alam ito ng lahat ng Void God Realm Kings, kaya lalakad pa sila sa isang direksyon. Halimbawa, kahit na ang ilang mga domain ay maaaring magkaroon ng isang kalamangan sa bilang, ito ay walang silbi laban sa mas mataas na ranggo na mga domain o ang Little Worlds of Emperors. Ang kalidad ay mas mahusay kaysa sa dami. Kaya ibig sabihin, makakagawa ako ng double domain. Ang ekspresyon ni Zhao Fang ay nanatiling pareho, na parang hindi niya naiintindihan. Umikot ang mga mata ng batang si demigod at hindi nag-abalang magpaliwanag. Sa katotohanan, paanong hindi alam ni Zhao Fang ang teorya sa likod ng espesyalisasyon? Gayunpaman, siya ay may talento sa paglikha ng mga spatial na domain, at ang dagdag na spatial na domain ay nangangahulugan ng higit na lakas. Bakit ayaw niya ng higit pa? Higit pa rito, hindi niya madaling magamit ang kanyang illusion maze domain. Pipiliin ko ang wind lightning domain bilang pangalawa ko. Nagpa siya si Zhao Fang. Maaaring linlanggan ng illusion maze domain ang kalaban at pahinain sila, ngunit hindi nito mapataas ang aktwal na lakas ng opens iba ni Zhao Fang. Ang wind lightning domain ay magiging iba. Ito ay direktang magpapalakas ng lakas ni Zhao Fang. Higit pa rito, si Zhao Fang ay may nakakatakot na pag-iisip, na kung saan ay gawin ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning bilang sentro ng spatial domain. Ang God Tribulation Lightning ay naglalaman ng isang immortal at walang kamatayang layunin. Kung gagawin itong core ng spatial domain, gagawin itong mas malakas at mas matatag kaysa sa iba. Sa mga sumunod na araw, sa ilalim ng kakaibang tingin ng batang demigod, sinimulan ni Zhao Fang na likhain ang wind lightning domain, ngunit ito ay mas mahirap kaysa dati.
Ang dahilan kung bakit mabilis na nalikha ni Zhao Fang ang Illusion Maze Domain ay dahil napakatalino niya sa Dao of Soul, at mayroon na siyang Illusion Maze bilang pundasyon. Ang Wind Lightning Domain ay hindi Soul Dao Domain, at kailangan niyang lumikha ng isang ganap na bagong domain na may layunin ng kanyang Wind Lightning. Ito ay magiging higit sa 10 beses na mas mahirap kaysa dati. Bahagyang nabahala si Zhao Fang, ngunit hindi siya sumuko. Nalinang niya ang 10,000 Divine Thoughts Technique, kaya nagkaroon siya ng malaking kalamangan sa mga tuntunin ng paglikha ng spatial domain. Sa susunod na ilang araw, tanging ang malabong outline ng isang Wind Lightning Domain ang nabuo sa Soul Sea ni Zhao Fang, at malayo pa itong mabuo. Kasabay nito, nagmultitask siya at nagpatuloy sa pag-absorb ng God Tribulation Lightning, ngunit hindi niya maubos ang lahat ng kanyang lakas, kaya minsan ay nagpahinga siya. Isang araw, naiintindihan ni Zhao Fang ang tipak ng God Tribulation Lightning at isinasama ito sa kanyang Scarlet Destruction Wind Lightning nang biglang nagsimulang manginig ang Ghost Ship, at umalangaw-ngaw ang mga alon sa labas ng Ghost Ship. Binuksan ni Zhao Fang ang kanyang mga mata. Master, ang ating barko ay nasa tabi ng mga barko ng Cold Moon King at nakikipaglaban sa isa pang Pirate King. Sabi ng Skeletal Division Leader. 7 o 8 barkong pirata ang nakikipaglaban sa karagatan. Ang pinuno mula sa panig ni Zhao Fang ay ang Domain Level King na may gininto ang buhok. Kasama ang barko ni Zhao Fang, mayroon silang kabuoang 4 na barkong pirata. Ang Cold Moon King at ang kanyang mga barko ay wala rito. Sa kabilang panig ay may kalawang na metal na barkong ilang daang metro ang haba na napapaligiran ng ibang mga barko. Sa kinakalawang na metal na barko ay nakatayo ang isang Pirate King na natatakpan ng mabibigat na baluti, na nagpapakita lamang ng isang pares ng malamig na mga mata. Naramdaman ni Zhao Fang na ang metal-ikong Pirate King na ito ay mayroong Pirate King token, na ginagawa siyang isa sa 18 Corners Pirate Kings. Gusto mo ba akong gawing subordinate mo? Kung papayagan lang ako ng Cold Moon King na manligaw sa kanya. Malalim ang boses ng metal-ikong Pirate King. Kalokohan. Hindi alam ng bastos na ito kung ano ang kawalang hiyaan. Nagalit ang mga pirata sa gilid ng lalaking may gininto ang buhok. Ang Cold Moon King ay ang diyosa sa kanilang mga puso, at marami ang lumapit sa kanya dahil sa kanyang alindog. Metal Turtle King, parang hindi ka sasali sa amin. Malamig ang ekspresyon ng lalaking may gintong buhok. Ang reaksyon ng Metal Turtle King ay hindi pangkaraniwan. Ang normal na Pirate Kings ay hindi maglalakas loob na saktan ang Cold Moon King ng ganito, kaya ang gininto ang buhok na lalaki ay naghinala na ang Metallic Turtle King ay sumali na sa isa sa 2 pang pangunahing puwersa. Metal Turtle King. Nililigawan mo si kamatayan. Umungal sa galit ang Metal Turtle King. Malinaw na kinasusuklaman niya ang pamagat na ito. Dalubhasa siya sa pagtatanggol na parang pagong, at napakahirap niyang lumaban. Hindi kasama ang 3 pangunahing Pirate Kings, ang kanyang depensa ay halos walang kapantay. Labanan. Bilang isang Domain Level King, ang lalaking may gininto ang buhok ay hindi natakot, kaya nagutos siya ng kaso laban sa barkong pandigma ng Metal Turtle King. Naglakas loob ka bang kalabanan ako? Isang kakaibang liwanag ang bumungad sa mata ng Metal Turtle King. Ang kanyang mga metal na barko ay may nakakatakot na kapangyarihan at malakas na depensa. Ayaw siyang kalabanan ng normal Pirate Kings. Shua! Shua! Sa isang iglap, nagsimulang magsagupaan sa ere ang 2 Domain Level Kings, na lumikha ng malalakas na pagsabog. Pang-pang! Bam! Kasabay nito, maraming mga metal na barko ang nagsimulang sumisingil. Master, hindi masyadong maganda ang sitwasyon. Bulalas ng Skeletal Division Leader. Sa gitna ng umaalingaw-ngaw na alon, nanginginig ang barkong multo at halos mabaligtad.